Hi Ma'am Eda Arabis, new follower mo ako. Gusto ko lang itanong kung anong opinion or masasabi mo regarding sa nangyari sa dalawang basketball player ng Ateneo na sina Rene Baterbonia and Divine Adile. Sana mapansin po and thank you. Isang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Una sa lahat, thank you so much kay Miyara sa pagtitiwala at sa pag-send ng mensaheng ito. Your question touches on a very heavy topic na kasalukuyang nagpapaiyak at nagiiwan ng matinding kirot sa buong bansa. Okay? The tragic loss of Rene Baterbonia and Divine Adile. At bilang tugon sa request mo, Mia, we will not just give a simple opinion today. Okay? Hihimayin natin ang bawat anggulo ng isyong ito. Now, let's talk about the anatomy of negligence, the hard truth about our legal system, at kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na siyang tanging makakapagbigay ng comfort at makakapagpahupa sa matinding bigat na nararamdaman ng mga naulilang pamilya. Okay? So if we look at it closely mga kababayan, negligence or kapabayaan is not just a simple mistake or a stroke of bad luck, no? It is actually a series of wrong decisions and a failure to exercise the proper duty of care na alam mo namang pwedeng mag-cause ng disaster. Kasi mga kababayan, madalas nagsisimula yan sa tinatawag nating pwede na yan culture o sa paulit-ulit na pagbabaliwala sa mga warnings and safety protocols, no? So ang akala ng marami, maliit na bagay lang na hindi nila gawin ang tungkulin nila. But they fail to see the domino effect mga kababayan. Kapag ang isang tao ay nagpabaya sa trabaho niya at ang sistema ay pumalya, single moments of carelessness can destroy innocent lives. At ang epekto sa pamilya ni Rene at Divine doesn't end on the day of the incident mga kababayan. It's a lifelong trauma. May permanenteng bakanting upuan sa hapagkainan and a wound that will keep on bleeding hanggat walang malinaw na pananagutan. Okay? Gaya na lamang ng napakabigat na balita na lumalabas ngayon ukol sa ongoing investigation mga kababayan, kung nung una ay sinasabing no foul play, ngayon ay tuluyan ng nagbago ang ikot ng kaso. Ayon mismo sa pinakahuling ulat mula sa PNP at CIDG, this case is now officially being treated as a possible homicide or hazing investigation. At naglabas na rin ng mga opisyal na subpoena ang NBI at mga otoridad para sa higit 20 individual, kabilang na si head coach Ta Baldwin and other school officials upang persahang magpaliwanag sa nangyari mga kababayan. Inilalakad na rin ang isang immigration lookout bulletin para masiguro na walang makakalabas ng bansa habang gumugulong ang hustisya. So this only shows that our authorities are very serious mga kababayan. Hindi sapat na dahilan ang aksidente lang o conditioning exercise lang. Kapag may buhay na, nawala. So when you bring young athletes to an area with dangerous rip currents without proper safety protocols mga kababayan, you are legally liable. Dito pumapasok ang ating batas, which give us a strong legal lens para ipalala sa lahat that negligence has a very high price, no? Sa ilalim ng ating civil code, particular sa Article 2176, malinaw na sinasabi ang konsepto ng quasi-delect, no? It states that whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage done. Ang ibig sabihin nito, hindi mo pwedeng idahilan ang salitang hindi ko sinasadya. In the eyes of the law mga kababayan, the lack of malicious intent does not excuse you from liability kung napatunayang kulang ka sa sapat na pag-iingat or diligence expected of you, no? At dahil ang kapabayang ito ay nagresulta sa pagkawala ng buhay mga kababayan, pumasok na ito sa Article 365 of the Revised Penal Code or reckless imprudence resulting in homicide. And right now mga kababayan, they are even looking at the angles of homicide and hazing. Ang batas ay walang emosyon mga kababayan. It is there to demand accountability. Put responsible parties behind bars and award damages para sa pamilyang biktima, no? But higher than the loss of men mga kababayan, the Lord has a much stricter standard when it comes to human life and safety. If we look at it through a strong biblical lens mga kababayan, makikita natin ang kapabayaan is deeply offensive to God. No? Sa Old Testament mga kababayan, specifically sa Deuteronomy chapter 22 verse 8 mga kababayan, the Lord gave a commandment to the Israelites. It says there, when you build a new house, make a parapet around your roof
so that you may bring the guilt of bloodshed on your house if someone falls from it. No? See? God Himself, mga kababayan, commands us to put safety measures sa lahat ng ating ginagawa to protect the lives of others. No? Refusing to do so is a sin. At sa New Testament naman, mga kababayan, in the parable of the Good Samaritan sa Luke chapter 10, mga kababayan, the priest and the Levite who just walked past and ignored the bleeding victim, mga kababayan, were guilty of negligence. Ang pagwawalang bahala sa kaligtasan at buhay ng iyong kapwa is a direct violation of the greatest commandment na love your neighbor as yourself. No? And according to Ezekiel chapter 33 verse 6, mga kababayan, kung nakikita mo ang panganib, ngunit hindi ka kumilos, hindi ka nag-warn, at may napahamak dahil doon, God is very clear, mga kababayan. He said, I will hold you accountable for their blood. No? Walang nakakatakas sa banal na pananagutang ito, mga kababayan. Sa kabila ng lahat na galit at hiyaw para sa hustisya, alam kong ang pinakamasakit na bahagi ay ang dinadalang bigat ng mga pamilyang naiwan ni na Rene at Divine. No? So, how do you find peace inside a storm of grief? Allow me to share a biblical perspective, mga kababayan, para kahit paano ay gumaan ang inyong mga puso. Open your Bible to Psalm chapter 34 verse 18. Promises us that, it says there, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So, hindi masamang umiyak, hindi masamang magalit, at hindi masamang magluksa. Dahil ang Diyos mismo, mga kababayan, is weeping with you in every single tear. At kung nararamdaman ninyo na mabagal, madumi, o hindi patas ang justice system sa mundong ito, hold on to the promise in Romans chapter 12 verse 19. It says there, mga kababayan, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. So, let go of the heavy burden of the vengeance and surrender it to Him, mga kababayan. Dahil walang sinumang nagpabaya ang makakalusot sa perpektong hustisya ng Diyos. His main focus right now is your healing. Okay? As Philippians chapter 4 verse 7 says, mga kababayan, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. And remember the words of Jesus in Matthew chapter 5 verse 4, mga kababayan. It says there, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ang bigat na nararamdaman ninyo ngayon ay may katapusan. Dahil ang Diyos mismo ang magpupunas ng bawat luha at magbabalik ng inyong lakas. At kay Miara na nagpadala sa request na ito, at higit sa lahat sa pamilya ni na Rene Baterbonia at Divine Adile na kasalukuyang dumadaan sa darkest season ng kanilang buhay, please do not lose hope. Okay? Lumaban kayo gamit ang batas sa lupa. Stand firm habang umuusad ang opisyal na investigasyong ito. Ngunit higit sa lahat, mga kababayan, kumapit kayo sa Diyos sa langit. He is the ultimate source of justice and the only one who can give you the peace that you will truly heal your broken hearts. Hindi kayo nag-iisa sa labang ito. God bless ating lahat.